welcome back to another Chikahan While Driving vlog. Advance Merry Christmas to all of you guys. Thank you for watching my videos. I think for this year, there's a lot of things that I am very thankful for. Grabe. Hindi ko alam kung ako lang, pero grabe ang aking 2024. It's a mixture of lessons, happy moments, routines that I never thought would shaken up for me this year. Because I'm such a planner. Ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, gusto kong mabago sa akin yung kapag may plano ako na hindi nasunod, nagagalit ako. But I also came to realize na that's just the way it is. That's who I am. So, marami akong plano in life this year that I never thought na hindi mangyayari, but it turned out well. It was not planned, but I realized sometimes you face challenges in life, and even though it's not the way you wanted it to be, minsan maganda rin yung mga detours, maganda rin yung mga obstacles na yun, because you learn to be resilient, and at the same time you also learn to be strong in the process of accepting that not everything is within your control. So in today's video, haba ng intro ko, no? In today's video, I want to share the things that I learned this 2024 and the things that I will be leaving behind this year. Madami akong lessons in life na di ko talaga lubos akalain na masusurvive ko yung year na to. This is the hardest year. And if I look back, pag nagkaroon na ako ng kids in the future, ito yung ikikwento ko sa kanila na grabe. One day you're happy, the next day you're crying, the next day you don't know what to do anymore, but then you survive through it. Miracles really happen. So yon, that's what I'm gonna discuss in today's video. So don't worry, malapit lang ako sa pupuntahan ko. My brother works for a government agency, and ang dami niyang bit-bitin. So sabi ko, dadaanan ko siya. But before that, I am heading to Green Hills because I need to buy a gift for myself. And parang last time na bumili ako ng shoes, it's always unplanned. Nasira, bumuka. So I needed to buy something for myself. So sabi ko, shoes na lang yung ibibili ko sa sarili ko. It's been a long time since I bought myself one. So sabi ko, bili ako ng pair. Punta tayo sa Green Hills. So yeah, as I was saying, ano nga ba yung mga gusto kong i-share na bagay na natutunan ko this year, and yung mga bagay na gusto ko nang kalimutan this year, iwan ko na siya this year. So first things first, that family is everything. Totoo talaga siya. Parang before kasi, as you get older, you realize that your family pala talaga is your core. And I'm very thankful that I have a very supportive family. And lalo ngayon, kasi I have OFW parents. So I grew up nang hindi talaga kami kompleto. So yung tatay ko dati, siya yung nasa ibang bansa, tapos nabaliktad, yung nanay ko naman yung pumunta. So wala kaming sense of being together for so many years. And when we grew up, dun lang namin nakikilala yung isa't isa, and I realized I'm very, very lucky to have them. Kasi this year, parang minsan pag di ko na kaya, because I have law school and I also have work. And along the way, with that goal of mine, and dahil ako ay a working student, na-realize ko na there are things that I cannot control, and I can always rely on my family. Kasi minsan, hindi ko sinasabing strong independent woman ako, pero kasi hindi talaga. Sorry, tumatalsik pa yung laway. Hindi kasi talaga. But what I'm trying to say lang is that sometimes you can open up with them, and you can, minsan kasi inaano natin,
minsan binabaliwala natin yung fact na meron tayong family that we can always rely on. Napapangunahan tayo lagi nung feeling na hindi nila tayo matutulungan or hindi nila tayo maiintindihan, when in fact they're the best people that would understand us, kasi mas kilala nila tayo, mas tanggap nila tayo. So that's what I realized this year, na family pala is everything. And whenever I would look back to this year, that's when I would say na mas lalo kong kinapitan yung family ko, and that mas naging close kami together. Because for the past years, we are always in that process of getting to know each other. Kasi may boss ako na sinabi niya sa akin, sabi niya, oh, you also need to give time. Kasi always remember na when you're growing up, absent ang parents mo at hindi kayo kompleto. So ngayon mo lang na iintindihan yung dynamics nyo as a family. Kasi nga ngayon lang kayo talaga nagsasama-sama, parang ganon. And I am very thankful for 2024 because I realized na sobra palang supportive ng family ko, and I can always rely on them. So sometimes if may problema akong ganito, sabihin ko agad sa kanila, kasi before I tend to keep it all to myself, yung ganyan. Pero ngayon kahit maliliit na bagay, sasabihin ko talaga ganyan. Kasi I think kapag meron kang sense of accountability, minsan nababypass mo yung fact na hindi mo naman kasi kaya talaga lahat. Di ba? Hindi mo naman talaga kaya lahat. So yeah, it's okay to feel that way at some point. And ako, it was this year that I realized I'm very lucky to have them. So yun. Second, sometimes the detours that we have in life, it's not meant for it to be a hurdle or an obstacle, but more of a lesson. Ang laki ng impact ng year na to sa akin. 2023 was just a so-so year for me, but itong 2024 yun talagang parang I try to be very kalmado on the outside, but deep inside para akong bulkan na sasabog na, because I really encountered a lot of problems this year. Parang yung mga problema nung 2023 na hindi ko ina-address, parang dito lahat siya sumabog. So I also needed to resign from work, I needed to transfer to another law school, tapos there was at some point in my life that I was so lost that I really don't know what to do, and I realized that the detours that we have, sometimes it's for the best pala. Minsan kasi iniisip natin na paano kaya kung hindi yun ang nangyari or hindi yun ang kinalabasan. God is really good all the time, and hindi maganda na lagi nating ipipilit yung bagay na tingin natin maganda para sa atin when He has better plans for us. Although I'm not sure if well, I try to inject most of the time yung side na yon sa akin, na I really trust God in the process. In this whole life na meron ako, I never thought that this year would be that enlightenment, because for a while talagang nalayo ako sa kanya. Hindi ako masyado nang nagdadasal noon. Basta there was a part in my life na I was so lost, I really don't know what to do anymore. And then my friend, hindi niya alam na nagvo-vlog ako, si Mel, she invited me to church. Sabi niya, Ruj, tara, church tayo, ganyan. Kasi I can relate, ganyan ako before, so gusto kitang matulungan. And then yun, doon na nag-start lahat. I started reading the Bible again. Every day I have didake, and then meron din ako yung parang mga Bible for every day. So yun, slowly I was able to regain myself, and it took a toll on my mental health and everything. I think I gained weight the most this year, but I'm trying to recover because I know I'm so much better now. So ayun, the detours in life, you will never know if that's the best for you, but I'm telling you that it's always for the best. May rason bakit hindi itong bagay na to ang nangyari sa buhay mo, and it ended this way. There are reasons why you met certain group of people. There's a reason for everything that's happening in your life, and sometimes masarap din tanungin ano yung purpose na yon, because you have to look deeper in you kung bakit siya nangyari. And ako,
beginning of the year, I was so down. Hindi pa nagsisimula yung year. Gusto ko nang matapos yung 2024. That's how problematic this year was for me. And then, towards the middle of it, sinurrender ko na lang talaga kay Lord. Around July, June, ganyan sabi ko, surrender ko na ako. So I'm really having a hard time. And I don't know what to do anymore. Because sometimes, may mga bagay na ipipilit mo yung sayo because you thought that's the best. Pero may mas maganda pa palang plano for you. And I'm so thankful everything worked out well. It's not something that I wished, but I know deep in my heart that whatever I have now, this is the best because this is His plan. Kasi umabot na ako sa point na sabi ko, ano na ako? Hindi ko na alam anong gagawin ko sa buhay ko. Surrender ko na lang sa'yo, Lord. Whatever plans you have, okay ako, tatangkapin ko. And, wow. I'm just really happy that everything worked. Everything worked out the way I wanted it to be, but on a different terms. Gets mo? Kasi minsan may mga bagay na you want it your own terms. Parang, pupunta ka ng Green Hills pero gusto mong dumaan ng Santolan or gusto mong dumaan ng Ortigas, but you want it your own terms, but it's just that mas traffic dito. So God said that I think this is best for you. So he also wanted the same path for you because He knows what you wanted. It's just that not on your own terms. Kasi pwedeng yung dadaanan mo, pwede kang maaksidente, pwede kang mapahamak, rather than choosing this path, mas mapapabuti ka dito. So yun, yeah, that's second. Ang haba na ng sinabi ko. I think this is gonna be a long video, no? Third that I wanted to share that there are people in your life that you can cut ties with because they're no longer serving the value that you currently have in your life. But that doesn't mean that you're not gonna talk to them or you're not friends with them anymore. It's just that your values now, your current setup is just different and it's no longer working for both of you. So, yun yung ano ko, yun yung masasabi ko na bagay na talagang hindi ko pinagsisihan. Kasi lagi mong tatandaan kapag may aalis, lagi namang may darating na tao na maintindihan ka with your current setup. I just don't need anyone that would absorb my energy because I have work and I have school. So piling-pili ngayon yung mga taong inaano ko sa buhay ko. I won't be friends with people who would drain me physically and emotionally and mentally. Kasi minsan, alam nyo, may mga kaibigan tayo na nade-drain din tayo sa energy nila. Well, friends natin sila, love natin sila, but after conversation or after meeting them, pagtapos mo, marirealize mo na na-drain ka. When it shouldn't be that way, because I think friendship is a two-way street, and whenever I would want to talk about friendship or may tuturo ko sa mga future ko na kids, parang lagi kong sasabihin na dapat friendship is yung alalayan talaga kayo. Hindi siya yung tipong dapat draining. And the moment you feel na nade-drain ka dun sa tao, there's something wrong with it. So yeah, I try to be very careful with the people that I want in my life. So I don't want people who would drain my energy because I need to preserve my energy. I need people who would motivate me. Hindi yung tipong ako pa mamomblema, ganyan. Well, you can always share naman kung may problema ka sa mga kaibigan mo, no? What I'm trying to say here lang is that may mga tao talaga. May mga tinuturing kang kaibigan na hindi mo na-realize na nauubos ka sa kanila. So, dapat, kung meron kang bagay na gustong ma-achieve in a friend group, lalo na sa gantong edad pa, 30 na ako next year. I'll be turning 30 years old next year, and I just don't want people wasting my time, and yung burden nung nade-drain ka, ayoko na nun. Kasi you needed that energy for other useful things na mapapabuti ka rin. And
may mga tao kasi nasabi na, ano ba yan, ang sama naman ito kasi parang hindi mo sila inabandon na. It's just that you're still friends with them. Hindi lang katulad ng dati. Hindi lang katulad ng dati yung 24/7 kayong magka-chat. Kasi nga, you can't do that anymore. Tumatanda ka na rin naman. Nagkakaroon ka na rin ng sariling buhay. And grabe, na-realize ko na hindi na pala ako ganun. So, I have this friend group na hindi kami yung tipong pag hindi nag-chat, magagalit. Hindi yung tipong pag di nagkita, okay lang. Alam mo yun, may friend said to me last month, sabi niya sa akin, kung hindi magkita, okay lang. Kung magkita, hindi thank you. Yung ganon. And then, basta ako, andito ako for you guys. Parang ganon. Pero hindi tayo magkita, okay lang. And I think that's what I wanted. And even in relationship, minsan, para kasing I'm really happy with the kind of relationship that I have now. Kasi hindi kami yung partner ko na kailangan lagi magkausap ganyan-ganyan. But I would want him to text me if to update. Pero hindi naman tipong nadidrain kami sa isa't isa. Wala akong ganong feeling sa kanya. Although of course, in a relationship na bago pa lang, ang dami niyong natututunan together. Pero ang pinaka gustong-gusto ko sa type of relationship that we have, it's not draining. Parang okay, andyan ka, andito ako, magkakatampuan tayo, pero magkakabati rin tayo. Pero hindi siya yung tipong a relationship that's very immature. Pero, alam mo, tatawanan na lang namin after, and I think, yun yung gusto ko at the moment. That's the type of relationship that I really wanted for myself, and that's what I needed at the moment. So, every time na tinitingnan ko lang yung mga nangyari this year, sabi ko, ito pala talaga yung kailangan ko. This is the place that is best for me. This is the best situation. Ito pala yung mga detours na kailangan ko. So yun, and then fourth na ba tayo? Yeah, fourth na ba tayo? Yung self-love and self-care, it's very important pala talaga. I never thought or I never imagined na ito pala yung tinatawag na self-love or self-care, because I really like taking good care of myself. Pero hindi lang pala siya on the aspect na nagpapaganda ka or binibilan mo yung sarili mo, binibihisan mo. Nasa environment rin pala siya. So minsan the change of environment is good for those people experiencing parang yung pagiging lost or na-anxious ka, medyo nade-depress ka. Although I would still suggest for people to consult their psychiatrist or therapist, ganyan. But may mga pagod kasi na kaya naman ma-resolve. So ako, katulad ako kasi, I'm a very jolly person, pero with the things that I am handling at the moment, hindi siya ganun kadali sa akin. Yung jolly na extrovert person before, hindi niya na kayang maging ganun ngayon. But that doesn't mean I changed myself. It's just that I have different ideals now, because marami din akong ibang priority na ginagawa. Like I'm getting old, I also needed to settle down. Niisip ko din yan. Yung school ko, how many more years do I need to render? Law school is very hard, plus you have your bar exam. So it's gonna take a toll on you. So kung hindi mo din aalagaan yung sarili mo, meaning yung taong nakapalibot sa'yo, alam mo, mas okay pang konting kaibigan kung quality naman. Yung talagang kapag makakasama mo is makakagaanan mo talaga ng loob. Hindi yung tipong magpababaan kayo, ganyan. Maganda yung set of friends na talagang magtatawanan nyo lang, and no hard feelings. Hindi yung tipong seseryosohin yung lahat. Ang hirap kasi ng taong kasama na seseryosohin yung lahat ng bagay. I also don't want that for me. So yeah, it's okay. You can always say no to those people if you feel na hindi na same yung values nyo this year. Hindi na kayo nagtutugma in that sense. And then lastly, because malapit na ako sa pupuntahan ko, lastly, please take the time to assess yourself and reflect this year. And one of the things na masasabi ko na buti ginawa ko at buti sinunod ko, kung ano talaga yung gusto mo, try to make sure na deep down in your heart, sinusunod mo pa rin lagi ano yung tingin mo makakabuti for yourself. And di ko siya sinasabi na selfish manner, ha. Parang if there's one thing na iiwan ko for 2024 is that if I have
bad decisions for myself, I would not regret those because that led me to be where I am now. And I think for the past years na feeling ko naman nag-mature ako, this is the most that I've learned. And ito yung taon na masasabi ko na iiwan ko siya not with resentment or walang halong regret, pero talagang yung masaya ka lang na iiwan mo siya because you have pure intentions and at the same time ginawa mo yung tingin mo makakabuti sa sarili mo at yun talagang gusto mo. So yeah, mahirap talagang gumawa ng isang bagay na labag sa loob mo at hindi mo gusto. So I remember when I was in the process of transferring school, yung mga friends ko, I'm very thankful for them for helping me out in you know, somehow helping me how to process kung paano yung paglipat ko ng school. And then I realized ganun lang pala talaga, no? Kailangan mo lang bigyan yung sarili mo ng time to process things because mangyayari naman siya, lalo na kung may bagay ka talagang gusto. It will need some time, hindi siya ganun kadali. So yeah. Kindly comment down kung ano yung mga bagay na natutunan mo this year or kung may mga bagay kang gusto nang iwan for 2025. I am very thankful for this year. Never kong inakalang masusurvive ko tong taon na to. Ito ang pinakamahirap na taon for me. Ang hirap, nakakaiyak. I don't know what happened to me this year, but for some unknown reason, nakayanan natin, na-survive natin, and I'm very thankful for that. Beyond grateful, and at the same time, gustong gusto kong may natutunan ako this year more than anything. Yun lang guys, I hope you enjoy this video. Thank you for all the years that you're watching my video, and to the new subscribers, thank you for subscribing dahil ako ay umaasang maabot ko ang 20k subs this year. Thank you for watching. Bye!